Good day vegan, good day mga kabeshi! Welcome ulit dito sa show na kung saan umaatikabong talento ng kabataang Bigenyo ang naglulundagan dito. Konting trivia lang tayo mga kabeshi. Alam nyo ba ang ukulele? Ang ukulele ay isang uri na maliit na gitara ng Hawaiano. Ang ibig sabihin ng ukulele sa Hawaiian ay jumping flea or gift from afar. Alam nyo ba, ang guest natin ngayon ay mahilig siyang tumugtog ng ukulele, kaya naman nagpa-trivia ako. Kung sino siya, yan ang aabangan natin mamaya sa pagbabalik ng Rise Up Bigenyo! So welcome back mga kabeshi. So ayan, andito ng ating guest for this episode. So ating magpakilala ka na sa ating mga kabeshi. Hello mga kabeshi, I am Andrea Nicole Lopez. I am 14 years old and I am from Barangay 2, Bigan City. So, Andrea, ilang taon si Andrea? I am 14 years old po. Oh, iba talaga ang mga kabataan ngayon, talagang palaban sila sa mga Yes, talent. po. So, pwede ko bang makilala who is your proud parents? Okay po, yung parents ko po, ang mama ko po ay si Janalyn Lopez at ang papa ko po ay si Salaknib Lopez. And ang proud ko po na lola ay si Lola Melesha Aspeta. Oh, siya naman mga meron ng mga kakilala mga Lopez sa Gimon, pero natanong ko na sa mother mo kanina actually, hindi daw nila kilala. So baka mga kamag-anak, mga Lopez na hindi natin kilala. So, si Andrea ba ay still studying? Yes po. I'm studying po. Anong grade ka na? Grade 9 po. Sa ISNHS po. Oh. So, ano ba may STEM na, may ano na ba? Parang, anong tawag doon sa course? Yung STEM? Strand po. Ay, strand ba ang tawag doon? So, bakit mo pinili yung strand mo? STEM po yung pinili. Ay, STEM? Ay, sorry. Ako nagkakamali ko kasi nakabutan actually yung strand na yan. Oo. STEM po yung pinili ko kasi po, yun po yung kailangan para sa future na kukunin ko po na course. Oh, so ano bang future na gusto mong mangyari sa buhay ni Andrea? Gusto ko po maging isang future architect po. Oh, architect is like yung nag-sketch ng mga building. So, ano yung pinaka number one na gusto mong i-drawing sa balat ng buhay mo? Well po, para siguro sa akin is yung plano ko po para sa bahay namin. Yun po yung pinaka-first. Siya naman. So, yung bahay nyo, ano yun? Parang gusto mo ng up and down? Opo, parang i-upgrade po. Basta yung para sa amin po. Ganun. Siya yung upgrade mo pero underground. 5 feet, mga 5, ay ayoko na doon. Basta mo ang pataas na na. Yes, papuntang heaven. O, di ba siya na heaven? So, si Andrea ay naging product ng TV Vegan noon. Yes, po. So, anong show ba ito, Andrea? K-Vegan Junior po. Okay, Vegan. Yes. So, ano naman ang what is K-Vegan Junior, Andrea? Yun po, isa po yung youth-oriented show para po sa mga batang Bigenyo po. Gagaya namin. Kami po yung mga nagsisilbing role model para sa kanila po. Oh. Mga kabeshi, narinig nyo, bata lang, role model, how much ako. Pero mabait naman ako sa pagtulog at kumain. Actually, kung naguguluhan ako tuloy. So, ano naman ang natutunan mo sa pagiging host ng K-Vegan Junior? Ay, marami po akong natutunan, lalo-lalo na po sa pag-hosting, lalo na po, first time ko po yun. Tsaka po, marami po talagang na-enhance na skills ko dito, lalo na po sa pagkanta, pagsayaw. Kasi sa K-Vegan Junior po, marami po talaga silang tinuturo sa amin. At tinuturo din po namin sa mga ka-Bigenyo po namin na mga kabataan. Oh, siya na talaga mga katalagang ka-Bigenyo natin ngayon talaga. Iba yung mga achievements nila sa life. And nabasa ko dito, bale si Andrea ay hindi siya isang. Maraming talent nakita ko eh. So, magaling ka daw kumanta, sumayaw, achiever sa school, at isa ka din daw artist. Yes, so anong kind ng artist ba yun? Yung mga drawing ko po is, ngayon po, nag-charcoal art po ako. Nag-watercolor din po, at saka nag-sketch din po ako. Oh, actually, meron akong kaibigan na nag-charcoal drawing siya. As in, ang detalyado. Kailangan mo siyang i-brush ba yun? Tapos i-erase mo yung gilid-gilid niya para ma-achieve mo yung gusto mong outcome ng itsura. Talaga po as in na detalyado at saka gayang-gaya po yung drawing na. Pwede ko bang makita yung mga examples ng mga na-drawing mo? Sure po. Sige.
So mga kabeshi, ayan, makikita natin ang mga drawing niya sa Yes po. in a 5 seconds na lang. Hindi tayo mag-aano. Ito po. So, ayan. Ito po siya. Ilan lang po muna yung papakita. Oo. So, ito po. Ito po ang dalawang to. Ito po yung mga Ayan. watercolor art ko. Ay, siya lang. So, ayan mga kabeshi, pakita natin sa ano, ang mga kabeshi natin mga na-drawing ko. Huwag kang manginig, chill lang. Hawakan ko na para sa... Sige po. Ito yung mga ina-achieve ko na ano, yung mga look pag nagme-makeup ako. So, ayan mga kabeshi, nakikita mo ito, ganyang kaganda at kagaling si Andrea mag-drawing. Hindi lang siguro, ano, ay hindi, magaling. Pag ako nag-drawing, hindi talaga matino yung drawing ko. Pero actually, ang ganda. Mukha siyang, ito elf-inspired. So, Yes. mamaya pwede ko bang picture ito? Sige po. Para may ko. Inspiration ako sa, actually meron gaganaping makeup dito sa TikTok ko. Sa TikTok ko. Bali, naghahanap din ako ng concept, pero ang hirap naman na to. Kailangan ng buong blue na mata. Actually, yung mga kabeshi, nakikita nyo, ang galing talaga mag-drawing ni Andrea. So, ito, patingin mo. Ito po yung mga sketch ko naman po. So, ayan, pakita natin kay Andrea, mga kabeshi. Ayan. So, ayan, ang ganda. Iba talaga ang drawing ng gaan ng kamay mo. Siguro pag ako nag-drawing nito, butas-butas yung papel. To be honest po, Oo. ginawa ko lang po to pag birth ako. Iba din ang trip ko sa buhay, sis. Oo. Kabeshi, tingnan nyo. Ayan, ang galing talaga. Pero ito yung ano. The ito starlight po ni Bango. ito yung talagang... Ayan, mga kabeshi, ang galing. Talagang, parang gusto ko maging ganito. Maging paikot sa buhay ng minamahal ko. Actually, wala akong minamahal. So, paikot na lang gagawin ko sa life ko. So, pati naman yung charcoal mo, Andrea. Ito po yung first na charcoal art ko po. Yan. Sino to? Siya po si Jang-uk, played by Lee Jae-wook ng Alchemy of Souls po. K-drama po siya. Hindi pa lang makaka-relate. So, pakita mo na lang sa camera, Andrea, para, ayan, patingin lang maigi. Ang ganda nung, Yan pa lang po yung drawing ko na charcoal art. Ito pa lang, ito Yes, yung first time. So, ayan mga kabeshi. So, next time, baka pwede mo ko i-drawing. Sige po. Send ko sa yung picture ko. Yes po. So, ayan, mga kabeshi ulit, tingnan nyo ulit at talaga ibang yung details, yung mga yung signature. So, ayan. Ang ganda naman. So, explain mo to. Anong nararamdaman mo noong dinidrawing mo to? Sino ba to? Si K-pop. Oo. Jang-uk po, pangalan. J-pop, oo. Ako po, pinapanood ko po kasi siya rin. Naisipan ko po, why not po i-drawing siya? Well, habang dinidraw ko po siya, proud na proud po ako sa sarili ko kasi parang, sasabihin natin na hindi siya ganun ka-accurate pero first charcoal art ko po ito at gusto ko naman po yung na-achieve ko na look niya. Oo, ang cute niya naman dito talaga. Mukha siyang talaga, detail na detail. So, paano ka natuto saan ka natuto nag-drawing? Ever since po hindi naman po talaga ako mahilig mag-drawing. Pero nung nag-start po yung pandemic, sabi ko po, why not i-try po mag-drawing? Then, ayun po, naging hobby ko lang po siya. Then, nung nag-practice, na-achieve ko naman po itong mga to. Natuto na po. Ako, iba talaga nangyari. Iba talaga ang dulot ng pandemic na yan. Minsan, Diyos ko yung pandemic din nagdulot ng mga sakit, kung ano-ano dun sa mga taong, Diyos ko sa inyo, sana okay na po kayo kung nasaan po kayo. Pero iba din ang dulot ng pandemic dahil doon sa pandemic yan, lumabas ang mga talent ng mga kabataan. And actually, diba lumabas na yung talent mo dyan? So, na-try mo na bang makipag-compete sa school? Yes po. First time ko po sumali sa poster making doon sa school po namin. At hindi naman po pinalad na manalo. Konting-konti na lang po. 4th place po ako, doon na po yung 3rd place. Pero next time sasali po ako ulit. So pumunta naman tayo sa ibang talent. Sige po. Yung sa pagkanta, anong nag-trigger mo? Anong nag-trigger sa'yo para kumanta ka din? Nung bata pa lang po kasi ako, parang sumasabay-sabay po ako sa mga kanta. Well, then, meron po ulit isang contest po, elementary po ako back then. Then, yun. Ako kinakabahan pa ako noon kasi
what if hindi ako manalo, ganito, ganyan. Pero nagkaroon po ako ng courage kasi yung pong mga teacher doon, inaano din naman po nila yung confidence ko. So yun po, sumali po ako at ngayon po kumakanta na rin po ako. Oh, siya, iba talaga si Andrea, iba talaga ang atake ni Andrea. So balita ko, hindi ka lang kumakanta, marunong ka din daw mag-ukulele. So pwede ba kung, ano ba, titingnan ko na lang yung ano. Ano titingnan ko na nalilito tuloy ako. So pwede ko bang marinig pa nung kumanta with ukulele si Andrea? Sige po. So yun. Ayan. So ayan, andyan sa inyo. Ang mahiwagang kamay. So, kantahin ko na lang po yung kinanta ko. Oh, sige. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masilip. So ayan, ang galing naman ni Andrea. So ako, pahawak naman. Sira ito Pahawak. Paano ba yung kanta mo? Paano ba yung kanta mo? Pahawak mo nga lang. Paano? Sanda. Oh, di ba ayaw talaga? hindi talaga para sa akin. Yung Practice lang po, practice kakayanin na makes, po. ang tawag dun, practice makes perfect. Perfect, opo. But then again, nobody's perfect. So why practice? Kaya mga kabeshi, kung ano-ano lang pinagsasabi ko, yung huwag kayo maniwala sa mga pinagsasabi. Ka-etchusan lang yun. So, balita ko din, hindi ka lang pang sayaw, pang kanta, pang ukulele. Ang sinabi pa sa akin, isa ka din daw, naglalaro ka din ng sports. Anong sports meron ka? Ay, wala ba? Sports lang sa imahin. Parang mali yung basa ako. Pas po sa sport, wala pa po. Wala. So, ayan mga kabeshi, nagkamali ako sa pagbasa. Wala pala siyang sports. Ano ko lang yun. Random stuff sa utak ko, okay? So, wala talagang sports si Andrea. Wala Bakit? po. Hindi po po magaling kahit sa anong sport po. Kahit dun po sa school, nahiya din po ako kasi nag-badminton po kami. Hindi ko po na-hit yung Actually, kaya tinawanan po nila ako, nakakahiya po. Actually, may experience din ako dyan sa competition ng badminton. First time ko natutunan mag-split dahil dyan sa badminton na yun. Dahil, entrance namin noon, saktong-saktong pagtalon ko, may nahulog sa harap akong mangga. Naapakan ko, napasplit ko, sira ang shirt pan ko. Hintay ako ng 4:30 AM ng hapon para makauwi lang. Alas ko, 1:30 yung laban ko. Mga 3 oras ako nag-suffer. Parang, oh my God, sabi kong gano'n, hindi ako makagalaw talaga. Ay, nakakaloka talaga. So, if ever, bibigyan ka ng Panginoon ng sports, anong sports ang gusto mong matutunan? Gusto ko po matutunan volleyball po. Actually, ako hindi ako marunong. Pero marunong ako makipaglaro sa mga hindi marunong. Yun, oo. Pwede po yun, pwede. So, ano pa yung mga gusto mo? Ano pa yung mga ibang talent mo na hindi mo pa nasasabi dito sa sa memo ko? Na hindi alam na pwede natin malaman ng mga kabeshi. Kaya ko pong mag-makeup din. Oh, siya na. Pag naboboard po ako, kaya po napapagalitan din minsan sa bahay kasi hindi naman daw po ko lalabas bakit daw po ko nag-makeup. Oo, siya na. So, ano ang in the future, in case na talagang mabihasa ka sa pag-makeup, gusto mo bang sumali ng mga cosplay? Opo. Oo. Nakikita ko po, meron pong pa-cosplay dito. So actually marami nang sumasali dito. And may mga kaibigan at kamag-anak ko nag-join talaga, oo. In case na gusto mo ulit, mag-join ka ulit. May contest. So, si Andrea, ano ang motto ni Andrea sa buhay? Ang aking motto po ay focus on your goal and aim high. Yun lang po. Siya na. Ano yung sabi mo? Focus on your goal and aim
focus on your Goal. goal and aim high. Parang ano kayo, papana ka. Oo, parang papana pag hindi na sure ball, ulitin mo. Oo. So, sa school naman tayo, anong strand ang napipisil mo kung sakali? Gusto ko po STEM talaga. Architecture, no? So, bakit ba architecture ang napili mo? Kasi po, gusto ko lang po talaga, parang gusto ko talaga na mag-design ng mga future houses o kahit ano man po. Kasi, syempre, drawing po yun eh. Gusto ko lang po talagang makagawa ng design. Oh, yun lang talaga? Shit. Parang hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi. Pero keme lang yun. So, bilang estudyante, sino si Andrea sa school? Ako po, dati po, grade 9 student nga po ako and moving po sa grade 10. Dati po, isa po akong president dun sa aming classroom. Well then po, sa mga club sa school po namin, hindi po ako nakasali kasi transferring pa lang po ako dun and hindi po ako na-inform. So maybe next school year, sasali na po talaga ako. Kasi gusto ko din po talagang sumali sa mga club. Yung mga student council, oo. Bakit gano'n? Actually kami din noon, bawal din yung pag-transfer ka. Hindi ka kaagad-agad pwede sumali sa mga student council kasi may rules and regulation about the school. So, good luck na lang sa inyo sa mga nag-aaral. Gusto nyo mag-join kayo. So, ayan, Andrea, sinabi mo nga kanina dati, may member ka ng student, hindi sa classroom lang pala yun. So, ako pa yung mali. In the future, gusto mong mag-join sa mga student council. Bakit gusto mong mag-join? Kasi po, syempre, sabihin na natin, dati po ako dito sa kaibigan. Well, dati po sa elementary po ako. Isa din po akong vice president po ako ng SPD sa school. Well, na-miss ko pong sumali sa mga student council na ganun. So, gusto ko po sanang sumali. Oh, so speaking of SPD, SPG po. SPG, what is SPG? Supreme Pupil Government po. Nang? Dito po sa Pilipinas. Ilocos. Kala ko sa Pilipinas pa rin dito. So, joke time tayo dun. So, eto nga kung for example ako, may isang scenario, ikaw nakaupo ka, may nag-aaway sa harapan mo, ano ang gagawin mo? Nagsasabunutan na sila, anong gagawin? As a student leader, anong gagawin mo sa kanila? Well, pag andun po ako sa scenario na yun, pipiglas ka. Pipiglas ka. Pag, dapat po, pipigilan ko po sila. Well, kung ayaw po na talaga nila, well, tatawag na po ako ng teacher or guard, basta po mapigil lang po silang dalawa kasi yung ginagawa po nila mali po. Kung ayaw talaga nila magpiglas, hampasin mo ng, ayun, may tumawag sa atin. Sabi ng caller, bakit hindi mo sila hampasin ng hollow blocks? Keme lang yun, mga kabeshi. Kung talagang minsan kasi meron tayong mga estudyante talagang maiingay, talagang mga hindi mo, magrarambulan. Talagang ang gagawin mo na lang talaga makikipag-bakal ka na din para mapatigil mo sila. So, dumako na tayo sa buhay ni Andrea. So, ano ang pangarap? Ay, tapos na ata to. Ay, hindi pa, mga kabeshi na. So, ano ang pangarap ni Andrea sa buhay? Well, yun nga po, yung isa ko pong pangarap ay maging architect na po, maging isang successful na architect. At ang talagang pinaka-main ko din po, mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Ayun po. Siya naman, mga kabeshi, yung talagang isip ng mga bata ngayon talagang nakafocus, tumulong sa mga pamilya nila. Hindi lang sa pamilya, siguro sa mga, may kapatid ka. Opo, meron po. So, sino naman si Andrea sa bahay? Ako po ang panganay po. Sa mother side ko po, meron po akong isang kapatid na babae. At sa father side ko naman po, meron po akong isang lalaking kapatid. So, bale, 3 po kami. So, pwede ba namin makilala yung mga pangalan nila? Sa mother side ko po, ang pangalan niya po ay Alicia Braille po. Ang pangalan naman po ng kapatid ko sa father side is Yoriel po. Or tinatawag po namin EJ. Parang ako din, hindi ko mabaliksan. Yoriel po. Yoriel. So, 3. Actually, ilan kayo lahat? 3 po.
So, ilang babae? Dalawa? Dalawa po. Tapos isang boy. So, ilang taon na sila? Si Alicia Braille po, 1 year old na po siya. Mag 2 years old po this November. At si EJ naman po ay 2 years old na po niya. So, bilang ikaw nakakatandang ate. Okay. So, bilang ikaw ang nakakatandang ate sa mga kapatid mo, ano yung ugali ni Andrea sa bahay? Kapag nagluluto po si mama or ano po, ako po yung nakatoka na din po na nagbabantay sa kanya. Ako po yung tumitingin sa kanya. Parang ako. Para ano ng mga kung ano-ano sa bahay. Taga-ayos ng mga sopa, tagakain ng mga alikabok. Di ba na-shock ako? Kaya ganito ako mga kabeshi, malusok na malusok kasi pati mga sapon at mga dumi sa bahay kinakain ko na. Oo, para ano na. Parang ang hirap kasi sa amin, walang nagko-collect ng basura doon sa amin. So, yun ang number 1 problem namin. So, mabalik tayo dito sa katanungan ko. Mahilig ka ba? May alaga ba si Andrea? Wala po. Bakit? Ba't ayaw mo ba mag-alaga? Gusto ko pong mag-alaga. Kung anong gusto mong alagain in the future? Pwede po pusa. Parang limited talaga yung dalawang pagpipilian lang. Aso o pusa. Ayaw mo ba yung mga daga? O kaya so pwede mo utusan yung mga daga. Bumili nga kayo ng mineral sepa. Parang ganon. Hindi naman po. Gulat lang sila, yung isang daga nagbabacktrip pa kung pabalik sa'yo. Minsan gagapang pa, Minsan baka mamaya nagtuturo na din yung mga daga. Di ba? Naloka ka. So ayan, Andrea, sinabi mo nga aso at pusa. Bakit yun naman ang mga napili mo? Kasi po, cute po sila. Feeling ko parang common na rin po na inaalagaan. Very common yung answer at very common yung mga alaga. Sabi ko nga sa'yo, kung gusto mo maging very adventurous, bakit ayaw mo mag-alaga ng mga marites? Bakit po? Minsan kasi mga marites na mga pwedeng alagain, tingnan mo, kilalang kilala ka. Kilalang kilala ka. Pagkabata mo, hanggang pagkatanda mo, kahit kaluluwa ka na, kilalang kilala ka na nila. So, actually mga kabesh, sa mga marites namin dyan, keep it up. Yun lang masasabi ko sa inyo, keep it up and break a life. Do the honor. So, ayun. Sa mga free time mo, Andrea, ano yung usually ginagawa mo pampalipas oras? Kung hindi po ako nagsa-cellphone, tumutugtog po ako ng ukulele. Kung hindi naman po, hindi nag-ukulele, nagdo-drawing po. Basta dun po sa tatlong yun, dun po as in umiikot talaga yung mga free time ko. Oh my God. So talagang hindi mo pa natakal ang paglalaro ng ML or CO? Hindi po. Okay. Trinay ko po noon pero wala po, pass po. Hindi po talaga para sa akin. O kaya hindi mo ba nag-try nakipaglaro sa kapitbahay niyo or sa labas ng bahay niyo? Opo naman po. Nung bata po ako talaga pong nasa labas lang ako, hindi napapauwi. Hindi napapauwi? Hindi po, what I mean po is talagang nasa labas na lang po ako nakikipaglaro, ganun po. So si Andrea pala ay isang taong kalsada na katulad ko doon. Hindi, actually noong ako, hanggang alas 6 ako sa kalsada. Pero Hindi naman po ako 6 p.m. onwards, talagang pasok ko yun. Pag hindi pa ako nakauwi noon, talagang, ayan si mother ko, may nakahawak ng flying remote, flying hanger, loka ka doon, gano'n siya. Andun ka na sa loob ng bahay, diba? Parang debate. Dinggin na lang po. Papasok dito, lalabas doon. Pero mga kabeshi, hindi ko sinabing magandang gawain yun mga kabeshi. So mga bagets, makinig tayo sa mga sinasabi ng nanay natin, ang mga payo ng parents natin kasi doon tayo ikakabuti ng ating paglaki. Kung ikaw pinagalitan ka ni mama mo ngayon, bakit ka na late? Saan ka pumunta? Ang excuse mo, schoolwork. Pero in the end, nakita ka ng mama mo nasa McDo, anong gagawin mo? Well, siguro sasabihin na lang po talaga yung totoo. Parang, hello mother, no choice. Opo, pwede na. Baka mamaya, flying planggana, o diba? O kaya, flying trolley. Loka ka ngayon, bigla ko napunta sa Dagupan. So, si Andrea naman, ano ang pinaka-paboritong food ni Andrea? To
To be honest po, halos lahat po favorite ko, pero hindi lang po talaga sa mga maaanghang. Oh, shala. So, parang tayo din. Favorite ko din lahat. Lalo na yung fita. Yung fita, itatoppings mo ng bagnet, dinuguan, dinakda ka. Maloka ka dun, sarap all in one. In the end, high blood ka. Oo, yung patawa-tawa ka na lang ngayon. No? Mukha kang mukha kang elf. Bakit ganun? Parang masisira na yung upuan ko. Mukha kang elf. Parang tulad dito mo, ang cute. Ang cute mo siguro make-up kasi ang taas ng contour mo dito. So kung ikaw magiging elf ka, what kind of elf gusto mong maging? What kind of elf? Basta po yung nakakalipad. Nakakagawa po ng mga magic ganun. Pixitas po, pwede. May kay Peter Ang taas din ang tawag nito, mga special. Pixitas talaga. Tinkerbell. Parang ano Tinkerbell? Elf ba si Tinker? Ay, hindi mga kabeshi. Fairy po siya. Ano kayo mga kabeshi? Write it down in the comment section kung ano si Tinkerbell. Kung siya ba'y isang bulilit or duwende or elf. Kayo nang bahala mga kabeshi. So ayan, kung sakaling magkakaroon ka ng pagkakataon makapunta sa isang lugar, saan ito at bakit? Gusto ko po ay sa Switzerland. Bakit? Dahil switch sila. Ay, bakit sa Switzerland? Kasi po, ang ganda po talaga ng mga scenery doon. Parang ang green lang po talaga tingnan. Napaka-calming po kasi doon. Siya, alam mo naman, gusto mo lang pala ng green. Hindi magdidikit tayo ng mga halaman dito. Diba, loka ka kasi, mga konsensya, liporbia, o ito, higa-higa ka, ayun, tusok ka sa likod. So, bakit naman green? Bakit green ang gusto mong nakikita sa mata mo? Marami naman green sa Philippines. O, di naman naging maarte na ako. Bakit marami naman green sa Pilipinas? Doon po kasi sa Switzerland, parang, syempre, ibang bansa na po is, parang ang ganda lang po talaga tignan. Oh, sure. So, next time, pag nakita ko, magpapatarpaulin ako ng, hindi na rise up. Welcome to Switzerland. With pixie dust and elves. O, di ba naloka? O, di ba? Mga kabeshi talagang, di ba mag-isip si atin yung kabeshi che. Talagang adventurous. So, ayun. Wala na akong mga katanungan. Pumunta na tayo dito sa, ano ang advice mo sa mga kapatagan? Bakit sa kapatagan? Gusto mong, ay nako, nai-stress na ako. So, bumalik muna nga tayo doon sa Switzerland. Bakit Switzerland nga ba talaga? Hindi yung parang, yung sagot ko kasi kanina parang masyadong mababaw. So, ano yung, bakit Switzerland talaga? Nung first time ko po kasing nakita doon sa, nag-scroll po ako sa FB din. Nakita ko po yung Switzerland, yung mga places na pwedeng puntahan doon. Na-inlove po ako sa mga scenery niya doon, mga places na pwedeng puntahan. So, yun po talaga, yun po yung first na sa bucket list ko na kung pwede man po na makakapunta ako sa ibang bansa, yun po talagang pupuntahan ko. Oh, siya naman talagang, ano tawag dito? Mga halaman talagang mo gusto. Mga kagubatan ba sa Switzerland? Hindi ko din alam kasi hindi pa din ako Actually, parang one time na may na-scroll down ako, sa page ko na about sa Switzerland na Cameroon na fly now tour ba ganun. Nakita ko yung mga location niya. Ang ganda, actually, ang ganda niya. Pero hindi ko tinagal kasi ako naman gusto ko pumunta sa New Zealand kasi malamig doon at maraming pigeons. Ako yung lilipat-lipat. Tapos, hindi pigeons. Anong pangalan nun? Penguin po ba? Hindi. Paano nagkaka-penguin sa New Zealand? Dalawa ko. So, ano ba yan? Ano na yan? So, andito na tayo sa huli kung ano ang gusto mong advice sa mga kabataang gustong ding maging kagaya mo? Well, ang advice ko lang po sa kanila, kung meron po silang gustong gawin sa buhay, well, mag-focus po sila doon. Well, not as in na-focus na po sila doon. Basta magbigay lang po sila ng time doon, ayun, at pahalagahan nila. At sa mga goals nila sa life, well, dapat maging matatag sila at i-achieve nila yung mga yun. Huwag silang mawawalan ng pag-asa kasi one day makakamit din po nila yung mga yun. So, ayan mga kabeshi, narinig yung sinabi niya. Hindi ko na mauulit kasi hindi ko nakabisado. Parang lang, lumilipad yung, yung inner chakra ko sa dito sa studio. Parang feeling ko kaluluwa ako na, wala lang, gusto lumipad-lipad. Parang lutang ganun, pero hindi naman. Pero mga kabeshi, so ayan, Andrea, maraming salamat dahil nakadalo ka dito sa aming studio. And, yes, oo.
Maraming salamat din. Tita, ay wala si tita at si Lola saan napunta, lumabas sila. So, anong pangalan ni Mami at Daddy? Para shoutout natin sila. Ang mama ko po ay si Jeneline Lopez at ang papa ko po ay si Salaknib Lopez. So, ayan, Andrea, kung gusto mong i-plug yung mga social accounts mo, dito mo na siyang pwedeng i-plug sa time na to para in case na meron magpa-drawing sa'yo, pwede kang kontakin. Yes, so ay mga number, social, basta chuba-chuba. Oo, yan. Mag-start na po ako soon sa art commissions ko at sana po ay support niyo ako. Sa FB ko po ay Andrea Nicole Lopez at sa Instagram ko naman po ay RheaXOXO9. Yan po. So, ayan, mga kabeshi, tapos na ang ating naabusan ako ng boss. Dahil talagang sobrang talented ni Andrea. Hindi lang pang sayaw, hindi lang pang, ano pa yun dito? Pang drawing, mga hindi lang magaling kumanta, hindi lang marunong mag-ukulele. And marami pang iba. Sa sports lang talaga siyang ano. Doon siya pass natin sa sweat. So, gusto mo mag-shoutout ngayon? It's your time to make a shoutout to your friends. Okay po. Shoutout po sa ISNHS, sa aking school po. It is such an honor po sa akin na makapunta po ko dito as an ISNHS student at may ano ko po ang aking school. At shoutout po sa aking grade 9 teacher na si Ma'am Annabelle at sa aming principal po na si Ma'am Edita Bagcal. At shoutout din po sa aking family na full support po sa akin at sa mga goals ko at mga dreams ko sa life at mga ginagawa ko. So, ayan, Andrea, thank you for gracing to our show. Yes, and maraming salamat. And sana in the future maging versatile and mas magaling ka pa sa mga artworks and crafts mo sa buhay. Maraming salamat ulit. So, ayan mga kabeshi, wag muna kayo maglilipat ng channel dahil sa pagbabalik natin. Si Andrea ay magpapasample sa atin ng kanta with ukulele. Dito lang yan sa Rise Up, Bigenyo. Maaari bang hawakan
So ayan mga kabeshi, ayan nakita natin kung gaano kagaling tumugtog ng kanta si Andrea with matching ukulele. So iba talaga yung mga atake ni Andrea. Pero parang ano lang, normal lang sa kanya. Pero pag ako gumawa talaga doon, hindi ko talaga alam. So ayan mga kabeshi, maraming salamat ulit sa inyo. And maraming salamat sa ating host. Pinapasalamatan ko tuloy ang aking sarili. Maraming salamat sa ating guest for this episode na si Andrea. So ayan, gusto ko pong kunin itong pagkakataon na to para magpasalamat sa ating city government na pinapangunahan ni Mayor Jose Bonito Singson Jr., Vice Mayor Randy Singson, City Councilors, Department Heads, and City Employees, Sepo Family, TVGan Production, Producers, Editors, and Cameramen. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, TVGan Production, and ring the bell for more updates dahil kung hindi kayo updated sa aming mga palabas and episode, may nakalimutan kayo, pwede nyo na siyang panoorin sa YouTube channel natin. And also to our Facebook page, TVGan Production. Like, share, mga kabeshi. Shoutout sa inyo sa aking mga kaibigan yan, lalo na sa sino ba yung shoutout ko? Tuloy nakalimutan ko. Si Sir Dominic muna. Si Sir Dominic Manzano, pinakamagaling na choreographer ng Bigan. And si Sir Eric na ang ating producer head. And to my host na talagang sinapotouch na naman ako. Wala na naman today. Mag-isa na naman ako. And to my lola. And shoutout to all my friends. And shoutout pala sa ating kaibigan na si Madam Mia. So, yung Tela de Bonita. And sana naman magbigyan ako ng example ng mga Tela de Bonita. So, ayan mga kabeshi. Tapos na ang ating episode for today. So, ayan. I am Che na nag-iiwan ng isang tip mga kabeshi na mga klase ng taong kailangan natin layuan. Heto yung isa. Ang mga klaseng taong ito ay mahirap kausapin at tatawagin natin silang mataas na pader. Alam nyo ba ang anong ibig sabihin ng mataas na pader? Heto isa pa. Ang mga klase ng taong ito ay mahirap kausapin at tatawagin natin silang ang mataas na pader. Alam nyo ba ang kasabihan na ito? Para ka nakikipag-usap sa pader. Sila ito ang sila yung taong ang problema sa kanila ay kung tinatakbuhan nila ang kanilang problema. Doon nagiging toxic ang mga tao. Nagpapanggap sila na wala silang problema pero ang totoo meron. At dapat merong kumayos nun pero hindi sila. Iaasa nila ito sa ibang tao o di kaya sa'yo na kaibigan niya na ikaw ang lumutas ng kanilang ginawa niyang problema. Sila yung tipo na ayaw nilang maririnig nila yung mga kamalian nila. Karamihan sa mga taong ito ay napupuno ng sama ng loob. Dahil sa buong buhay nila, iisipin yung mga problema na di pa rin nare-resolba. Kung may kakilala kang ganitong tao, ito na siguro yung tamang panahon para lumayo ka sa kanila. Kaya, layuan mo sila. So, ayun mga kabeshi, ulitin natin yung layuan mo sila. So, ayan mga kabeshi, dapat natin silang layuan. So, ayan ulit mga kabeshi, kita-kits ulit next week. Dito lang yan sa Rise Up Bigenyo.